Alamin muna natin ang pinakabagong update sa pangangampanya ng mga tumatakbong senador ngayong nalalapit na eleksyon. Si Carlo de la Peña sa buong detalye. 15 araw na lang bago ang halalan, lalong umiinit ang laban sa pagkasenador. Hindi nagpapahuli ang mga kandidato sa pag-ikot sa iba't ibang panig ng bansa. Bitbit ang kani-kanilang plataporma, mensahe at pangakong pagbabago. Mula barangay hanggang lungsod, todo hataw sa kampanya para makuha ang puso ng taong bayan. Narito ang tumitinding kampanya ng mga tumatakbong senador sa ating campaign tracker. Simulan muna natin sa Mangaldan, Pangasinan kung saan naroon ngayon ang senatorial candidates ng PDP laban para sa Ayusin Natin ang Pilipinas campaign rally. Pero bago riyan, hinikayat ni Atty. Raul Lambino ang mga netizen sa isang live Facebook post na suportahan ang Duterte. Nanawagan din siya sa kanyang mga kapwa Ilocano gamit ang kanilang salita na huwag lang siya ang iboto kundi ang 10 kandidato ng partido. Aniya, ito na talaga ang pag-asa ng bayan para maitama ang mga maling ginagawa ng kasalukuyang administrasyon. Nag-ikot din kaninang umaga ang ilang senatorial candidates ng PDP laban. Sa pagpunta ni Pia Cayetano sa Dagupan City, ibinahagi niya ang kanyang mga advokasya sa mas maayos na healthcare, dekalidad na edukasyon at malinis at maaasahang enerhiya. Ibinida ni Camille Villar ang pag-endorso ni Vice President Sara Duterte sa kanya. Ani VP Sara, ang pamilya Villar ay tunay daw magmahal sa kanyang pamilya. Pinatawa ni Atty. Jimmy Bondoc at Atty. JV Hinlo ang mga netizen sa isang uploaded roleplay sa Facebook. Akala ni Mr. Let Me Be The One na naglalambingan ang mag-asawang Ilonggo. Yun pala, pinagsasabihan na ni Mrs. Hinlo ang kanyang kabiyak. Abaw gid! Nangampanya naman ang grupo ni Amy Marcos sa Cavite at Quezon City kasama ang ilan sa mga artista. Bumisita si Bam Aquino sa Dipolog City, Zamboanga del Norte at nakausap ang ilang lokal na opisyal doon. Patuloy pa rin niyang isinusulong ang libreng kolehiyo sa bawat Pilipino. Muli naman nagtungo sa kanyang alma mater noong high school si Gringo Honasan sa Don Bosco, Mandaluyong kung saan naging isa rin siyang panauhing pandangal sa isinagawang pagtitipon doon. Nag-ikot sa Valenzuela City si Atty. Rodante Marcoleta kasama si Senator Win Gatchalian. Binigyang diin ng kasalukuyang kongresista na anuman ang paniniwala o pinagmulan ng bawat isa, ang lahat ng Pilipino ay dapat paglingkuran. Niligawan ni Manny Pacquiao ang mga residente sa Cavite sa pamamagitan ng isang motorcade. Pangarap daw niyang maglingkod sa maliliit. Sa Las Piñas City, sumama sa isang motorcade si Makati Mayor Abby Binay kasama sina Las Piñas Mayor Imelda Aguilar at Vice Mayor April Aguilar. Nagpasalamat naman si Mayor Abby sa mga opisyal ng Las Piñas para sa mainit na pagtanggap at suporta para sa kanya. Nag-ikot naman sa Northern Cebu ang One Cebu Caravan ni Ping Lacson. Nagbigay siya ng kanyang taus-pusong pasasalamat sa mga Tagaliloan, Carmen, Catmon, Sogod at Bogo na kanyang binisita. Sa pagbisita naman ni Kiko Pangilinan sa Lanao del Norte kamakailan ay dala pa rin niya ang kampanya kontra gutom. Nakadaupang palad niya ang ilan sa mga kapatid na Moro sa lugar. Samantala inaasahan ang kanyang pagbisita sa lungsod ng Butuan ngayong araw. At yan ang pinakauling updates na nagpapatuloy na campaign period para sa darating na halalan sa Mayo. Patuloy nating bantayan ang bawat galaw, plataporma at paninindigan ng mga kandidato para mas maging matalino at mapanuri tayo sa pagpili ng ating susunod mga senador. Para sa mas marami pang updates, manatiling nakatutok dito lamang sa SMNI News. Para sa Diyos at sa Pilipinas kong mahal, Carlo de la Peña, SMNI News.